Sige po. Praise the Lord. So tayo po tumayo and let's read our text. Back to Luke chapter 15 na po tayo. Natapos po tayo ng huli sa buong chapter ng 14. So we are now in Luke 15. And our text is in verses 1 to 7. So Luke 15, verses 1 to 7. Church, hear the word of the Lord. Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "These men receive sinners and eats with them." So he told them this parable. "What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost.' Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance." Church, this is the word of the Lord. Amen. Tayo po'y makakaupo. Sabi po ni William Vander Haven, joy is not the absence of trouble, but the presence of Christ. He said again, joy is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Hindi po nangangahulugan na basta pag nawala na yung problema ko sa buhay, yun na, tsaka lang ako na magiging maligaya. Right? It's not about the absence of trouble, pero even in the presence of trouble, pero so long na atin si Jesucristo, there's joy. It's about the presence of Christ. Pero ano man po yung konteksto nito, hinahanap ko kung saan niya mismo ito sinabi, hindi natin maikakaila na ang tunay na pinanggagalingan ng ating kasiyahan ay si Jesucristo mismo. Ang source of joy natin ay si Jesus. Yun po ang pinupunto nito. Ang sino mang mawalay kay Jesus ay namumuhay sa realidad ng kawalan ng saysay sa buhay. Whenever, sabi nga ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Pero kapag nawala sa iyo si Jesus mismo, walang saysay ang buhay. Ganun po kahalaga si Jesus. Ang tanging paraan ay manumbalik kay Jesus at magtiwala sa Kanya na kung saan ito rin ang higit niyang kasiyahan at ng buong kalangitan. The moment we repent, ibig sabihin tayo ay bumalik kay Jesucristo, tsaka lang po natin tunay na mararanasan tsaka lang natin mararanasan ang tunay na kaligayahan. Kung tayo ay mapunta muli kay Kristo, at yung kaligayahan nating yon ay mismong kaligayahan din ng Diyos in return. Ngunit sa isang banda, tayo ay nawawala sa Diyos. Tayo ay nawawala sa Diyos at walang kakayanang bumalik sa Kanya. Makikita po natin ito mamaya. Sa pagkakataong ito, kung tayo ay nawawala at tayo ay walang kakayanang bumalik sa Kanya, ang nangyayari po dito, ang kakailanganing mangyari ay si Jesus ang magpursiging maghanap sa atin. Hindi natin kayang mahanap din ang Diyos. Kaya si Jesus ay pursigidong mahanap tayo at manumbalik ng buo sa Kanya. Ang panunumbalik natin sa Kanyang piling at presensya, ang tunay nating kasiyahan at kasiyahan din ng Diyos kasama ng buong kalangitan. Ganun po ka-precious
ang mga nawawala sa Diyos. Kaya po sa pagbabalik natin sa serye ng sermon base sa pag-aaral ng Ebanghelyo ni Lucas, we are returning to our series, Gospel Assurance. Pinamagatan natin ang sermong ito base sa ating teksto na leaving the 99 for one. Leaving the 99 for one. So I think you know the parable, the lost sheep. So that's our title. Ito ay may sentrong mensahe na Jesus reveals the true heart of God for the lost, whose joy and commitment is to find them and restore them graciously with rejoicing. Again, Jesus reveals the true heart of God for the lost, whose joy and commitment is to find them and restore them graciously with rejoicing. Sa Tagalog, inihayag ni Jesus ang tunay na puso ng Diyos para sa mga nawawala na ang kanyang kagalakan at pangako ay mahanap sila at ibalik sila ng may kagandang loob na may kagalakan. Right? So this is what we can learn, or the message that we will learn in the text. Pinapahayag ito ng 4 na bagay sa teksto. Una, verses 1 to 2, it reveals to us the truth about heartlessness toward the lost. Kawalan ng pagmamahal sa mga nawawala. Nakikita po natin in verses 1 to 2. Second, verses 3 to 5, willingness to restore. Right? Willingness to restore. Verse 3 to 5. And 3, or third, togetherness of restoration. Verse 6. Hindi lang po ito basta parang isa lang yung pastol lang mismo hanap eh. Yung nawawalang tupa sa kanyang dun sa fold. Is a communal restoration lumalabas. Repentance. Graciousness in repentance. Ayan, verse 7. So simulan po natin verses 1 to 2, which is heartlessness toward the lost. So tayo po ngayon, again, if we will, at least nagkaroon lang tayo ng short break, 2 messages about the Passion Sunday and the Resurrection Sunday. If we will look back, nasa chapter 15 na ng Luke. And it takes, meron pa tayong mga 9 chapters bago matapos yung Luke. Okay, 9 chapters na lang, nasa chapter 15 na tayo. And after natin ng Luke, didiretso po tayo ng Acts. Second volume lumalabas ng sulat ng pagkakasalaysay ni Lucas. At ang Acts composes of 28 chapters. Okay? Ang Luke ay 24 lang. So, yeah, magandang journey po ito. Kasunod ng salita ni Jesus sa maraming tao patungkol sa halaga ng pagiging disipulo in verse chapter 14, natapos po tayo about yung emphasis ni Jesus about the cost of discipleship. Dito po sa ating teksto, ang nangyaring sunod, tingnan po natin sa verse 1, now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. May mga maniningil daw po ng buwis, tax collectors, at mga kinikilalang mga makasalanan. Parang magkakatropa tong mga to eh. Tax collectors and sinners. So, pumunta daw po o lumapit na rin kay Jesus kasi may mga crowd. May mga crowd and then sila po ay lumapit kay Jesus. May mga maniningil ng buwis at mga kinikilalang mga makasalanan na lumapit na rin kay Jesus na hindi naging kaaya-aya para sa mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan na sinabi sa verse 2,
Tingnan po natin. The Pharisees and the scribes grumbled, saying, "These men receives sinners and eats with them." The moment na may nag-join na mga ganito, kinikilalang mga makasalanan, hindi po naging at ease yung mga Pharisees and scribes. At sinabi dito, they grumbled. At sinabi pa kay Jesus, itong taong ito ay tinatanggap basta-basta sa presensya nila ang mga makasalanan at kumakain. Alam po natin na yung table fellowship during their time is very intimate. They're really, hindi lang sila kumakain, they're sharing the food together at may some kind of relationship po talaga doon. That's why siguro sa atin, let's exercise hanggang buuin natin yung fellowship natin. Kakain tayo after ng service dito sama-sama. No? And anyway, ito ang nagsisilbing panimula, yung verses 1 and 2, panimula at konteksto ng paghahayag ni Jesus patungkol sa puso ng Diyos para sa mga makasalanan o nawawala sa pamamagitan ng mga parabulo. After this happening, nag-launch si Jesus ng 3 parables. Nagpapatuloy ang pagtugon ni Jesus laban sa pagkontra sa kanya ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Ito na naman sila. Tingnan mo itong taong ito, tinatanggap niya yung mga makasalanan. Palaging naghihintay sila ng tsansa para kalabanin si Jesus. At sa parteng ito ng ating teksto, isiniwalat ni Jesus ang tunay na pagiging makasarili ng mga ito. So kung titingnan natin na itong parable na ito, kaya niya nasabi ito dahil sa pagiging self-righteous ng mga Pharisees and scribes. Maaalala natin na pero nasa na ba ako? Nawala ako. Ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay hindi hinahayaang makisalo sa hapagkainan sa komunidad ng mga relihiyoso dahil sa impluensyang hatid ng mga ito. Again, the Pharisees are so-called holy, and those people na kinakategorize pwedeng makisama sa kanila kasi tila mababahiran sila ng karumihan. That's why it is exclusive. Pag sila pong mga Pharisees ang kumakain, hindi lang po yung may big crowd. Mukhang lumalabas po dito, kain sila. Po sa kainan nila, itong mga tax collectors and sinners na tinatawag. Pero sa pagkakataong ito, kasi ang iniiwasan po nila, sila yung mahawa eh. Pero sino po ba yung kasama nila sa sandaling ito? Si Jesus. Na imbis na ang sinners and tax collectors ang makaka-impluwensya kay Jesus, ang totoo ay tinatanggap niya ito dahil si Jesus ang makakapag-impluwensya sa kanila. Other way around. Si Jesus toong makakapag-influence sa kanila. Maalala po na ito ay parang pangalawa ng salaysay patungkol sa tax collectors and sinners na naman. Nung yung pagkakatawag ni Levi, si Matthew, a tax collector, in chapter 5, verses 27 to 32, nangyari na po ito at inaddress ni Jesus yung self-righteousness ng mga Pharisees. Ng mga tila matutuwid roon. So nagagalit sila dahil si Jesus tinatanggap niya ang mga taong ito. Nakita po natin sila ay nagbubulong-bulungan dahil sa kawalan ng konsiderasyon ni Jesus. Mga ito, mga makasalanan o malayo sa Diyos.
Ibig ko pong sabihin, katulad ng mga self-righteous people, ng mga Pharisees, may mga mananampalataya rin sa simbahan na makasarili at walang habag para sa mga makasalanan o malayo sa Diyos. Kung magiging, ito po ang katanungan natin, I hope nakuha niyo po yun, no? Na kahit sa atin po, tingnan po natin yung ating mga sarili kung baka ganito rin po ang ating mga pagtrato sa mga so-called non-believers. Kung magiging totoo ka sa iyong sarili, ito po, let's be honest, kung magiging totoo ka sa iyong sarili, mas tinitignan mo ba ang karumihan ng iyong kapwa kaysa sa pagtanggap sa kanila ni Jesus? And let me give you an irritating situation. What if may makasama po tayo dito na yung tinatawag na nasa grupo ng LGBTQ+, to the point that they are really bluntly wearing the way the clothes that they want to wear. If we are self-righteous people, probably I can assume na walang tatabi doon, marahil. May makipag-usap pero marahil walang gusto makipag-fellowship sa kanya. I'm talking about such people na self-righteous. And I do not know kung sino pa kung tax collectors during their time ay talagang hindi gusto ng mga tao. I want to imagine, ano yung mga taong kasama ng tax collectors na tinatawag na sinners? I don't know kung may babae o lalaki na mga prostitutes during that time na talagang hindi po kaaya-aya sa lipunan. Pero ito po ang katanungan, what if sa atin pong tila maayos na pagsasamahan dito bilang mga Kristiyano, and then may mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos at napunta sa atin? Ano po marahil ang magiging trato natin, o anong klaseng puso ang lalabas sa atin? Kaya kailangan nating maunawaan, alalahanin mong isa ka rin sa mga makasalanang tinanggap ni Jesus. I think the right disposition should be, wag mong isipin na ikaw ay na kay Jesus na, ano ba yan, itong taong ito ay ganito. Ang maganda po dito ay, kailangan nating i-associate natin in every moment na sabi nga, we are only sinners saved by grace. Ikaw din ay makasalanan na tinanggap lang ni Jesus. Kaya makikita natin na mas nahahabag si Jesus sa mga makasalanan o nawawala. Dito po nga sa sumunod na parable. Now second, so una, ina-address po yung heartlessness towards the lost, o yun po yung pinapahayag. Second, willingness to restore. Verses 3-5. Dahil sa sitwasyon, dito nagsimulang tumugon si Jesus sa pamamagitan ng mga parabulo. Una rito, first parable is yung parable of the lost sheep. So sumunod na verses, una po, tingnan muna natin yung verses 3-5, sabi po dito, no? So he told them this parable, what man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Ito pong parable na ito, wag natin basta titignan sa konteksto natin. Actually, sa Bible, lagi po tayong pumunta sa mundo nila. Okay? So, ito rin po ang tignan natin, unawain natin ito, kasi sa atin dito, marahil may mga nag-aalaga ng mga hayop din, pero iba po yung sa lugar nila eh. So, yun po ang tignan natin. Sinasabi ni Jesus na kung sino man sa kanila ang may 100 tupa at mawalan ng isa,
Sabi niya, siguradong iiwan ang 99 sa ilang wilderness, pero dito open country, but that is wilderness, para hanapin ang isang nawawala. May mga story din po sa Old Testament si David, o actually si Moses, bago niya makita yung burning bush, nasa wilderness yung mga sheep na iwan niya. Si David, nung siya ay pumunta sa kampo ng mga Israelita para habang hinaharap si Goliath, iniwan niya rin yung mga tupa sa wilderness. So ito po ay inaiwan sa wilderness lumalabas. Ang mga pastol ay responsableng hanapin ang nawawalang mga tupa dahil sa naidudulot mismo ng pagkawala ng mga tupa. Ibig pong sabihin, kung kayo po ay mawalan ng 2 years old sa mall, I don't know kung 1 year old pwede din, kayo ba ay mag-iisip, kaya naman bumalik niyan, mama, magte-text lang yan tatawag lang yan. So ito pong nawawalang ito ay walang kakayanang ganun. Ang mga tupa na nawawala, kaya nga ang isa sa pagkakilala sa kanila in their characters, they're dumb sheep. May nakita ko yung meme sa social media na may tinanggal na tupa, tapos maya tapos bumalik uli dun sa pagkahulog niya. Pero anyway, kapag nawalay daw po ang isang tupa, okay, pag isang tupa na nawala sa kasama niya, ang mga tupa, siya ay nawala, ang mangyayari daw po, hindi niya na alam ang gagawin niya, siya ay hihiga na lang. At tila nawawalan na siya ng gana na kumilos. I'm describing this from the culture of Palestine, Syria and Mesopotamia. Sabi po ng mga shepherds doon. Pag may nawala daw po, mawawalan ng gana yung tupa, na tila ayaw niya nang mabuhay. May pagka-emo yata sila. No? So, kaya ang gagawin daw po dito ng shepherd, kakailanganing buhatin. At kaya yung position na nakaganyan. Kasi parang ayaw ng kumilos And imagine, the shepherd will endure yung pagbubuhat na yon hanggang makarating doon sa actually hindi sa wilderness Yung mga naiwan sa wilderness, kakarak po na siguro, no? Hindi lang daw po isang shepherd ang kayang mag-alaga sa 100 sheep. Doon sa Mesopotamia again, in that area, kapag ganun karami ang mga sheep, 3 o 4, actually 2 o 3 ang nag-aalaga. So hindi po ito iniwan basta, bahala lang kayo dyan para lang sa isa. Responsable po itong shepherd na ito. Pero habang nasa wilderness itong mga to ay pabalik na rin po ng bahay. At itong nakita, saan man nakita, ay pabalik na rin ng bahay. Yun po ang nangyayari dito. So, syempre, mas malayo yung pwedeng tahakin nung nagbubuhat na pastol. Pero the picture here is, he is enduring yung pagbubuhat na yon at masaya na siya at nakita niya na yung tupa niya. Kasabay pa nito, may banta pa po ng pag-atake ng mga wild animals on their way. Actually, yung tupa mismo, kawawa yun pag nakita siya ng mga animals na nag-iisa. Pwede siyang patayin at kainin. At yung shepherd on the way, pwede din po yung atakihin. So may threat din po yun. Pero makikita po natin yung commitment ng shepherd doon. Ito ang kondisyon ng mga kaawa-awang mga nawawalang tupa. Kawawa po talaga. Kaya ganun kapursigidong mahanap ang mga ito ng kanilang mga pastol at hindi rin matatawaran ng kanilang kasiyahan kapag nakita nila ang mga ito. They are really rejoicing dahil nasa maayos na kalagayan na sila dahil mapapasa kanila na ito muli. Kaya kahit ang pagbubuhat sa mga ito at pagdala pa uwi sa bahay ay hindi alintana. Okay lang kahit magbuhat siya ng ganun. Parang, I don't know kung kayo po ay yung iba po sa inyo ay namamasyal, tapos yung isa niyo pong anak na inantok na, nakalimutan niyo magdala ng stroller,
So you have to carry yung anak na yon all throughout sa inyong pagpamamasyal. Pero okay lang kasi anak ko to eh. Sa taas ng pagtingin ng mga Pharisees at scribes sa kanilang sarili, ayaw nilang maihalin tulad sa mga pastol. Ngunit, nais ipaunawa sa kanila ni Jesus na sila ay mga itinalagang mga pastol para alagaan ang kanilang kapwa na mga Hudyo. Lalo na ang mga kinikilalang mga nalilihis na mga Hudyo. Si Jesus po dito in his attack to the Pharisees, inahalin tulad po sila sa pastol. Ang mga pastol po ay para mga sinners na recognition din po. Dahil sila po ay, yung iba po mga barbaric, yung iba po talaga ay hindi maayos. At sinabi, which man of you? Parang lumalabas na sila po ay mga pastol, itong mga Pharisees, at ayaw nilang, sabi nga po, offensive daw po ito. Mukhang hindi ko na nadaanan po iyon. Ay, ito. Sinabi ni Kenneth Bailey. Pero anyway, sila po ay hindi tinatanggap na in-address sila ni Jesus ng mga pastol. Pero they have to realize na sila ang itinalagang mga tagapangalaga ng mga Hudyo, yung Pharisees and Scribes. Tagapagturo sila ng Torah, let's say, pero hindi sila nagiging tapat sa pagtuturo. May mga Hudyo na kinikilala din pong mga nalihis, yung hindi na nagpatuloy sa pagiging tapat sa Diyos. Pero dahil sa kanilang pagiging makasarili, ay nawawalang saysay ang pagkakatawag sa kanila ng Diyos o mismo ni Jesus bilang tunay na may-ari ng buong tupa ng Diyos. In Ezekiel, I love that prophecy na kung saan ina-address po yung mga unfaithful shepherds of the Lord. Kaya nagkakaroon ng prophecy na one day, there will be a good shepherd na talagang mag-aalaga sa kanyang mga tupa. Kung ikaw man ay nasa maayos na kalagayan kay Jesus, habang ang iyong kapwa ay wala sa kanyang aruga, sa aruga ni Jesus, isipin mo na hinahanap sila ni Jesus at nalulugod na sila ay mapanumbalik. This should be our thinking for the lost. Sila ay kinahahabagan ng Diyos at nais ng papanumbalik. Gaano man kabigat ang pagpasan sa kanila, it is burdensome. Katulad din po ito sa atin na kung sino man po ang kailangan nating tulungan para makakilala sa Diyos. Unti-unti, hindi po siya overnight. When you share the gospel, maniniwala siya agad. It takes time. Pero are you willing to carry the burden? Are you willing to take joy in the journey? Are you dedicated to protect that person at all costs na tunay na magpatuloy sa Diyos o kaya'y tuluyang makakilala sa Diyos? Bilang tupa na nasa pastulan at pangangalaga na ni Jesus, tayo po iyon, ang tanong, gaano ka nagnanais na gawin ang lahat para mapanumbalik ang iyong kapwa-tupa na kaawa-awa at nawawala? So ayan po ang kailangan po nating mapagtanto na marahil po, again, marami po sa mga Kristiyano na pwede, na basta sila ay ligtas na, okay na ako. Pero ang puso ng Diyos dito ay talagang mahanap hindi lang ikaw, ang kapwa mo, tupa na nawawala din. Again, so una, heartlessness toward the lost. And in this second, sa atin pong verses 3 to 5, willingness to restore. And now third, togetherness of restoration in verse 6. Right, sa sunod na bahagi ng parabolo, sinabi sa verse 6, and when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Sa pagkakataong maiuwi na ng pastol sa bahay ang nawawalang tupa,
karaniwan na kagalakan ito ng buong pamilya kahit ng kanilang mga kapitbahay na ipinagdiriwang nila ito. Kailangan po nating maintindihan na itong pag-aalaga ng mga tupa ay commonly parang tinatawag na family business. Na parang lahat sa pamilya ay parte ng pag-aalaga nito bilang kanilang pinagkakakitaan, let's say. Kaya dito po, nung nanumbalik na yung tupa, pinamalita sa lahat, nagkaroon po talaga ng kasiyahan dahil para sa kanila, importante po ang bawat tupa sa kanila. So sila po ay pare-parehas na may ganung mga puso. Pinapahiwatig rito na ang kahalagahan ng napapabilang muli sa komunidad ang mga nawawalang makasalanan. Okay? Hindi lang po basta ang isang tao lumalabas ay makakilala sa Diyos, pero mapabilang muli sa komunidad ng pamilya ng Diyos. Ito po, I have a confession to make, but some of you know na I'm a fish keeper. Ibig sabihin, meron akong mga fish tank sa bahay. 4 po, Pero don't worry, hindi lang po ako nag-iisa dito. Pero anyway, yung isa mas malaki pa. Pero may mga isda po na tinatawag na schooling fish. Pag kayo ay mag-aalaga ng mga schooling fish, kailangan mag-alaga kayo ng 6 na piraso. Sila po yung parang lumangoy yung isa dito, sasama yung isa, sama-sama lahat. Pero pag nag-iisa po yun, sinasabi, magiging stressful yung isdang yun. Hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Kaya minimum number of those schooling fish ay 6. Yun po Kaya masasabi rin natin ito ang saysay ng iglesia. Ito ang saysay ng iglesia o komunidad ng mga mananampalataya. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay namumuhay lang mag-isa. Ika nga po, sanctification is a community project. Yes, pwedeng may mga tao na pwedeng mag-alaga mismo, pero sa bawat parte ng nararanasan, benefits natin sa church, lahat po ay para nagiging parte nito nung pagbabago natin. Yung simple na pag-hi, simple na pagkamusta, simple na pinapanalangin kita, simple na pag-abot ng anumang inaabot natin para mamasiyahan ang isang tao, lahat po ng pwedeng ikabago ng taong iyon ay masasabing hindi lang dahil kay ganitong tao siya nakakilala sa Diyos. Kaya nga po, when we are like kanina in the profession of faith, I want you to realize, dahil po yun sa bawat isa. It is a community project. Kinakailangan ng buong pamilya ng lokal na iglesia para ang bawat isa ay patuloy ay ganap na manumbalik sa Diyos. May parte po tayo dito. Hindi natin kakayaning magbago kung magsasarili tayo na manumbalik sa Diyos. Hindi po natin kaya. So, the moment na meron pong may mga ganung mga tao, tila sila ay Kristiyano, pero they are saying they don't need a church, it is impossible na sila po ay magpatuloy talaga sa Diyos. Bagamat hindi siguradong mabilis ang ating pagbabago, mas makakatulong sa atin kung tayo ay mamumuhay kasama ng ating pamilya sa Diyos. Hindi po, hindi siguradong mabilis ang ating pagbabago, pero mas makakatulong po kung tayo ay laging kasama ang pamilya ng Diyos. Kaya nararapat na magdiwang tayo ng sama-sama sa sino mang nanunumbalik sa Diyos. Sama-sama tayong nagdiriwang. Ito mismo ang ibig sabihin ng repentance na pinapahiwatig ni Jesus sa parabolo. Sabi po ni Kenneth Bailey dito, being found is equated with repentance. Yung parang tila makasama na po natin sila, it's like a one foot step towards
sa journey of repentance. Ito po yung pinapakita dito kasi yung sheep, sabi nga po, no, wala silang gana eh. Kaya they have to be carried. At pagdating po doon, marahil nagre-recover pa rin po yung tupang iyon. Ang ating pamumuhay sa Diyos kasama ng kanyang buong pamilya ay mismong panunumbalik sa Kanya, kung saan ang ating pagbabago ay nagpapatuloy. Kaya nga po yung repentance, kanina, sanctification, it's an ongoing process. Kaya ang tanong po natin dito, gaano kahalaga sa iyo na patuloy kang mamuhay at magpaalaga sa Diyos kasama ng kanyang buong pamilya sa isang lokal na iglesia. Because it is also tragic kung sino mang mga Kristiyano ang kailangan lang nila may mapuntahang church. I'm sorry to say this, on a Sunday. But we are not really connected. We are not really opening our lives. Kasi yun nga po yung saysay ng pagsasama-sama natin. Na tayo ay iisa sa Diyos. At kailangan natin ng isa't isa sa Diyos. No one can say na parang, I'm okay. I don't need help. We definitely do need help. That's why it should be important na tayo po ay patuloy na mamuhay kasama ang ating lokal na iglesia. So, pang-apat, so kanina, again, heartlessness toward the lost, willingness to restore, togetherness of restoration, and fourth, in verse 7, last, graciousness in repentance. Sa huli, sabi po sa verse 7, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. So, natapos na po yung parable and nagbigay ng comment dito si Jesus. Pinagtibay ni Jesus ang tunay na puso ng Diyos para sa mga nawawala o makasalanan. Hangarin ng Diyos na manumbalik sa Kanya ang lahat at ang sino mang muling mapasa Kanya ay labis na kagalakan mismo, sabi nga, sa kalangitan. Right? Maaaring pinapahiwatig din dito ni Jesus na mas nalulugod ang Diyos sa mga taong nanunumbalik sa Kanya kaysa sa mga taong tingin nila ay hindi na sila ay matuwid na at hindi na nangangailangang magsisi. Para sa Diyos, mas matimbang sa Kanya, although yun po yung sinabi lang sa huli, na matimbang sa Kanya lumalabas ang isang tao na tunay na nagsisisi, kaysa sa mga tao na tingin nila hindi na nila kailangan magsisi. Nangangahulugan lamang na nahahabag ang Diyos ng husto sa mga makasalanan at higit ang kanyang kagalakan sa kanilang panunumbalik. Sa kapahayagang ito ni Jesus, malinaw na tinutugunan niya ang pagiging makasarili ng Pharisees at scribes. Ang inclinasyon ng mga makasariling nagmamatuwid, ito po yung inclination nila, no? Lagi silang nagmamataas sa kanilang sarili. At hindi nila gustong tanggapin ang mga makasalanan kahit sa kanilang presensya. They don't care about those people and ayaw nilang makasama sila sa kanilang presensya. Sa parabolong ito, this is the word, pinapamukha rin ni Jesus sa lahat na kung ang Diyos nga ay higit na karapat-dapat, nakamuhian ang mga makasalanan bilang perpekto, ay may kahapagan pala para sa kanila. Siya na nga itong parang mas dapat magsabi na huwag kayo dito, pero in return, siya pa yung may gustong lumapit sila sa Kanya. Pero pagdating sa atin, tayo pa yung parang nagmamataas at tayo pa yung nagpapakita na hindi kayo dapat naririto, bagamat tayo ay hindi naman perpekto.
bilang iglesia, kailangang maitama ang ganitong pag-uugali. Kung meron man tayong ganito. Kung ang ating iglesia ay nagsasabing nakasentro sa Ebanghelyo, ang tanong na ipapamalas ba natin ang grasya ng Diyos sa mga makasalanan? There are people or there are churches who are saying we are gospel-centered. Alam niyo po yung term na yun, gospel-centered. That's why as a gospel-centered, yes, we are always emphasizing about the gospel, yes. Pero ang tanong, ganun din ba yung approach natin sa bawat isa? Ang iba po kasi, they're saying they're gospel-centered, pero hindi naman na ipapamalas yung grasya ng Diyos eh. Yung iba nga po, nagiging righteous pa. Because they know the gospel, and they know a lot in the scripture. And sa mga hindi, they tend to look down on them. Yes, hindi po nangangahulugan na basta maging i-exercise lang natin yung grace. Yes, kailangan nating itama ang mali, pero alalahanin natin ang puso ng Diyos sa mga makasalanan. Kasi po, marahil, ba't naman natin, hahayaan lang natin na mamuhay patuloy siya ng ganun by being gracious? It's not like that. Pero alalahanin natin muna yung puso ng Diyos para sa kanila. Hindi rin nangangahulugan na basta lang natin sila iintindihin. Okay? Baka naman puro grace lang din tayo, ano? Alalahanin natin, ang grasya ng Diyos ay hindi cheap grace. Hindi ito parang grasya lang na basta-basta lang, ano? Ito ay costly grace. Kaya kung sino man din po sa atin ang masasabi nating wala sa Diyos, it is not simply na basta lang tayo tatanggapin ng Diyos. Pero pinakita po dito na si Jesus mismo ay ibinuwis niya ang kanyang buhay para lang tayo ay mapanumbalik. At hindi yun ganun kaliit na bagay. Kaya ang pagkakatawag ng Diyos ay talagang manumbalik tayo sa Kanya ng ganap. Nais ng Diyos na sila ay tunay na magbago at ganap na manumbalik na hindi mangyayari sa isang iglap. Hindi po mangyayari yung change na yun in an instance. Patuloy nating ipamalas ang grasya ng Diyos sa isa't isa at hayaang unti-unti tayong magbago kay Jesus, gaano man ito katagal. So, I love the follow-up here kasi po, we learned in chapter 14, in the last part, yung costly discipleship also. Pero ang dating po dito, ine-extend ni Jesus yung atin din pong pag-aaruga sa ating mga kapwa-disipulo. Na tayo din po ay tinatawag. Ang isa ko pong nakikita dito ay yung puso ng Diyos para sa mga nawawala, yes. Ang naging approach ng Diyos ay bumaba para sa kanila. Kumbaga, maki-associate sila sa mga taong iyon. In response to the Pharisees na sinasabing hindi tayo magka-level, you should not be here. Pero the approach of God is they associated themselves in their level at sila ay inaabot. Yun nga po ang mismong ginawa ni Jesus eh. Pero ito po ay mahirap marahil para sa iba. Pero ito po ang tunay na pag-aaruga sa mga nawawala. Mabago tayo nawa ng mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus reveals the true heart of God for the lost, whose joy and commitment is to find them and restore them graciously with rejoicing. Again, pinahayag ito ng 4 na bagay sa teksto. Una, the heartlessness toward the lost. Second, willingness to restore, togetherness of restoration,
and graciousness in repentance. Sa atin pong pagtatapos, nais kong basahin yung Romans 5 verses 6 to 8 and also verse 11. We have to be reminded of this. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us that while we were still sinners, Christ died for us. In verse 11, more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. And in few words, this is what we need to know. Love changes everything. And I want to add also, grace also changes everything. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe, patuloy sa amin. Salamat po sa katotohanan na masakit din pong tanggapin, lalong-lalo na sa mga tila, mga Kristiyano na umabot na po sa maturity, pero ang maturity na ito, O Diyos, ay nagdudulot ng pagiging makasarili, O Diyos. Lord, this is just one part of the three parables na gusto niyo pong ipakita o kaya dalhin sa amin din. Nawa, O Diyos, matutunan po namin ang iyong puso para sa mga nawawala. Mabago kami tunay ng ebanghelyo. At ang ebanghelyo ito ay hindi lang basta maging kasagutan para sa amin, pero ito po ay maipamalas din namin at maging sagot sa mga taong nawawala, O Diyos. Salamat, O Diyos, ihanda niya po patuloy ang bawat isa, lalong-lalo na po sa pag-obserba namin ng banal na hapunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.